Lagay ka ng original, manual feed. Ito yung original natin, lagay mo sa side. Okay. Tapos close mo yung ADF natin. ADF o plate and cover, pero ito ADF to. Automatic document feeder. Etong mga button na to, ginagamit to para sa PAX, pero wala siyang PAX, naka-disable siya. Okay, wala siyang PAX. Etong button na to para sa copier. Kung napapansin mo, naka-yellow light na to, copier. PAX, pag pinindot mo to, PAX. Ito, printer. Okay. Okay. Tapos, copier lang natin. Okay. Dito sa portion na to, meron tayo ditong button. Ito yung energy saver. Kaysa ino-off mo pa yung machine, mag-energy saver ka na lang. Kasi, kung pang copy center, saglit lang, merong customer, pindutin mo uli, ready to copy na. Hindi na siya magbubuta. Normal. Ito yung ating numeric number. Continuous copy niya is 99. Kung kukopya ka ng 100, after na yung 99, mag plus 1 ka na lang. Okay? Pagkatapos mong gamitin, Ano yung 99 copies? 99 copies yung continuous copy niya. Ngayon, pagka kasi 2 digit lang yung ano niya. Ngayon, pagkatapos mo siyang gamitin, para bumalik sa default setting niya na 1:1, kung ano man yung unang program, reset mo lang. Yung yellow? Yung yellow. Okay. Okay? Ito yung start button natin. Kulay green. Pagka nakalagay ready to copy, start mo lang siya. Etong orange, ito yung stop button natin. Kung kumokopya na siya, nag-run siya. Halimbawa, kumopya ka ng 50, nagkamali ka, dapat 40 lang pala, nasa 35 ka na, stop button mo lang. May lalabas dito. Tinatanong niya kung i-stop mo yung document mo. Tapos sasabihin niya rin kung ano yung pipindutin mo, kung yes or no. Ito yung yes, asterisk. Ito yung no, number sign. Okay? F1, F2, F3, F4, lahat ng ito ang tinuturo niya yung nasa screen, copy ratio, paper select, density, image quality. Okay, copy ratio, pagka mag-enlarge ka o magre-reduce ka, nandito. Yung pinaka minimum niya 50% yung pinakamaliit, yung maximum niya is 200%. Okay? Kung gusto mo siyang i-enlarge ng kung gusto mo mga 10% lang i-adjust niya, pwede. Lagay mo lang 110 yung i-enlarge niya, bali dagdag ng 10%. Pindutin mo lang yung okay. Sa tuwing magpapasok ka ng mga mag-i-input ka ng mga panibagong program sa set, palagi mo pipindutin yung okay. Kasi kung hindi mo mapipindut yung okay, hindi rin siya hindi mag-apply, hindi papasok yung inano mo. Ito yung copy ratio Okay. Ngayon, kung gusto mo bumalik ulit sa dati, reset mo lang. Paper select. May 3 tray tayo. Sabi ko nga, yung dalawang tray para sa long at saka para sa short. Yung first tray natin, LTRR. Yung second tray natin is full scope of FLSCR. Yan yung U2. Yan yung U2. Okay. Pagka gusto mong gamitin yung tray 1, pindutin mo yung F3. Pag naka-highlight na, mag-okay ka. Ready to copy na yan. Then, print mo lang. Nakalagay dyan, copy scanning. Nasa manual naman yung iba nila. Yung manual kasi dyan, pang IR 2000, wala pa tayong 2010. Pero same din siya. Okay. Kaya kahit pa paano, dinidetailed ko na yung natin. Ito yung kopya niya, no? Yan yung lumabas na kopya. Bali yung kopya natin, yung iba kasi rito sa side lumalabas or dun sa kabila. Ito dito lumalabas sa gitna, space saver tayo. Kaya pag nilagay mo yun doon sa isang hindi na kailangan pang Sabi mo kuya, 3 yung tray, asan yung pa? Okay, yun, sabi ko 3 tray na. Meron tayong tinatawag na bypass. Ito yung bypass tray. Okay. Pag naglagay ako ng paper, dito wala kang sensor na i-adjust. Pag naglagay ako ng papel, tingnan mo yung screen. Okay, lagay ko yung papel. Kung yung papel ko ay use paper na, face up. Halimbawa, manual back to back. Okay, face up. Tapos yung pinaka-top nandun sa portion na yun, sa loob. Okay. Tapos nakalagay sa screen, stock bypass. Okay? Tapos may mga nakalagay na sizes ng papel, tapos arrow down, arrow up. Pag feed mo na ganun, alam na niya kagad? I-detect na kagad. Sabihin niya, stock bypass. Ibig sabihin, isa-set mo na yung sensor, isa-set mo na yung papel, kung anong size ng papel. Hanapin mo using the F3 button. LTRR. Okay. Pag naka-highlight na yan, okay mo lang.
Okay. Yes, print. Naglulubat. Okay? Ngayon, kung aalisin mo yung papel at maglalagay ka uli, magtatanong uli siya. Okay? Pero kung hindi mo naman aalisin yung papel at naiprogram mo na siya, pwede ka nang mag-paper select. Pwede ka nang mag-paper select, pwede ka nang lumipat sa first tray o second tray. Okay. Pwede na yan. Ha? Ngayon, kapag ka long bond paper ang ilalagay mo, okay, hindi U2 pag sa bypass. Down mo ulit yung F3. Okay? Hanapin mo yung precise. Okay. Yan yung long. Okay mo lang siya. Ngayon nakalagay diyan horizontal 432. Vertical is 216 mm. Okay na yan. Program na yan ng long. I-okay mo lang siya, ready to copy na siya. Okay. Sa tuwing gagamit ka ng long dito ng back to back, use back ng back to back, hanapin mo yung precise. Precise. Yeah. Okay. Next. Paper select, ito nga yan, no? Paper select natin, no? Pagka kung anong boto kung anong tray gusto mong gamitin, yan, press mo lang to, or ito. Gusto mong bypass, ito. Ayan, ha? Tapos reset lang. Okay. This, density. Pagka gusto mong i-light, press mo lang to. Siyempre, i-okay mo rin. Reset, density. Gusto mo siyang i-dark, i-okay mo. Okay. Reset uli. Density. Auto exposure na tinatawag, automatic exposure. Pindutin mo yung F2. Okay mo. Ibig sabihin ng auto exposure, babasahin niya yung original mo, siya mismo. Siya mismo ang bahalang mag-light, siya mismo ang bahalang mag-dark. Okay. Okay? Reset. Babalik siya sa default setting niya. Image quality. Yung image quality, meron tayong tatlo. Isang photo, at saka text. Kung ang kinokopy natin, photo mode. Photo mode. Kung kinokopy niya colored picture, mag-photo mode ka para mag-halftone. Okay, press mo lang yung photo, tapos pag naka-highlight na siya, okay mo na siya. Kung text lang naman ganito, Naka-text reset mo lang siya, naka-text naman yan. Ngayon, kung combination ng text at saka photo, mag-text photo ka. Okay lang din na ang gamitin mo, text lang. Walang problema. Mas economical yan, di ba? Okay lang. Walang problema. Okay, ito yung counter. Itong small button na to, counter to. Kung ilan yung number of copies niya. 107,325. Continuous copy yan. Hindi siya pwedeng i-reset. Okay? Nagpapalit lang ng pyesa, tapos continuous uli yan. So hindi na maano yan. Hindi na. So ito yung total ngayon. Yan yung total niya. Okay. Serial number nandito. Hindi pwedeng galawin kasi may board yan mismong maliit dun sa likod na once na inalis mo yung board at nilipat mo sa ibang machine, error yon, hindi siya compatible. Okay. Yan yung counter. Ito naman, brightness. Pagka medyo malabo na yung screen mo, pwede mo siyang i-adjust. Sa LCD yan. Sa LCD. Okay. Ito, sort to. Itong sort na to, gumagana yan kapag ginamitan mo ng ADF. Ginamit mo na yung ADF. Naka-automatic sort na siya. Kung meron akong tatlong original at tatlo tayo, at gusto ko magkaroon ng bawat isa sa atin ng kopya dito. 3 copies. Paglabas niya, naka-sort na siya. I-stapler mo na lang siya. Okay. Parang naka-collate na siya. Yun na yun. Collate. Ito na yun. I-highlight ko lang yan. Pero i-press lang. Hindi. Kapag ka nilagay mo to, automatic na yun. Nag-sort na siya. Nag-sort na siya. Okay. Okay. Yung ibang button na hindi ko naman dinedemo, ibig sabihin hindi na siya ginagamit. Hindi mo siya kailangan gamitin or ano kasi wala naman talaga siya. Okay? Pag naglagay ka ng original dito, face up. Face up. Okay? Tapos automatic na yan. Hanap ka na lang ng papel kung saan kukuha. Press mo lang. Ready to copy. Yan na. Once na naman yan siya mag-scan, di ba? Oo. One scan print many. Okay. Okay? Kaya kahit na mag-jump dito ay marami kang kinokopya. Yung pinaka-maximum na pwede mo ilagay dyan, 50. Pag nag-jump dito, continuous pa rin yan. Binabasa niya ng binabasa. Doon siya mag-stop magko-continue siya kung kailan siya nag-jump. Parang ano. Hindi. Teka. Ganito. Pagka nag-jump siya rito,
meron ka ritong 50 original na nakalagay. Substance 20, huwag manipis ha. Continuous yan, babasahin niya lahat yan hanggang sa matapos. Habang ginagawa niya yan, tinatapos niya yan, pwede mo naman buksan yung machine eh. Pwede mo buksan yung machine. Pag nag-i-scan ba dito, hindi mo na siya nagpiprint o nagpiprint na siya kagad? Hindi pa siya nagpiprint. Nagpiprint siya, pero unang pasok niyang ganon, lalagay niya sa memory. Hindi muna siya magpiprint. Kasi, dalawang klase kasi yung ADF natin eh. Sa analog, ang ADF kasi lumalapat dito. Iikot niya, lalapat dito, tapos lalabas ulit. Eto hindi. Dito lang siya. Babasahin lang nito, papasok dito. So, yung sa ano, ADF, lalagay ko yung original, tapos may pipindutin ako dito? Wala ka nang pipindutin. Ay, scan na niya kagad? Mag-ano ka lang, mag-paper select ka lang kung saan ka kukuha ng papel. Tapos pag naka-highlight na, okay mo lang, print mo lang, okay na yan. So, pag press ko dito, saka niya i-scan yan? Oo. Tapos once matapos niyang may scan lahat, saka siya Hindi. Habang pumasok na, pumasok na yung isa, susunod na yung pangalawa, miss ka na yun. Tapos lalabas na yun, lalabas na yun. Hindi yung tatapusin niya na muna yung document bago siya maglabas, hindi. Ilalabas niya na lahat yun. Yung sinasabi ko lang, kapag ka nag-jump siya, continuous pa rin to. Hindi nga lang siya nagpiprint. Hindi nga lang siya nagpiprint kasi may jump nga. Pero pag tinanggal mo na yung misfed niya, misfed paper, at kinlose mo na yung front door, kasi nakalagay naman dito eh, palagi mong gagawin na i-close mo lang yung front door pagka natanggal mo na ng paper jump. Pag kinlose door mo na siya, continuous copy na uli siya. Okay? Huwag mo siyang i-off, lalo na't pag marami kang kinokopya. Kasi pag in-off mo siya, mabubura na kaagad yung memory niya. Mag-scan na naman ulit. Ngayon, kung nag-jump siya rito, pag nag-jump siya rito, eto lang, open mo lang to. Okay. Kaya yung Tapos, kung nakaipit siya rito, kasi dito lang yan eh, ikot mo lang to. Itong kulay green na to, sorry. Ikot mo lang to para lumabas yung papel dito. Okay. Tapos close mo lang. Ngayon, kung talagang nagja-jam, madumi, punasan mo lang itong mga roller. Kasi ito, angat mo lang to ng konti. Okay? Tapos, close mo lang siya. Okay. Tapos na ako dito. Sa mga jamming naman ako. Sa mga simple trouble naman. Okay? Yung way ng papel natin, lahat dito lang sa side na to. Wala ka ng ibang kundi itong side na to. Kung pagka nag-jam sa second tray, open mo lang to. Sa last tray natin. Kunin mo na yung papel dito. Tapos pwede mong punasan itong mga rubber dito, itong roller. Pagka talagang nagja-jam siya. Tapos, next, itong tray na to. Pagka sa first tray nagja-jam, pwede mo siyang buksan. Tapos close mo lang siya kasi kapag ka may naka-open na door dyan, ang nakalagay sa screen, check printer cover, hindi mo rin siya magagamit. Kaya kailangan sure mo na naka-close yung mga door. Okay? Ito yung bypass natin, babang mo siya. Para makita mo yung drum, open mo to, itong kulay green na to. Okay? Ayan. Buksan na siya, di ba? So, nandyan yung drum. Nandito yung drum. Pag hinila mo yan, okay, pag hinila mo yan, nakalock, no? Pero pwede mo siyang tanggalin, totally. Angat mo lang, hila. Okay? Pero hindi ko pa na-register yun sa ano. Ito yung drum. Alitex na. Paano mo matatanggal yung drum? Open mo muna yung front door. Tapos may lock dito. Nakalagay dito, lock at saka unlock. Yung kulay blue, yun ang mga gagalawin mo or hahawakan mo. Kulay blue or green. Ito yung blue, i-unlock mo para dun sa mag-release yung drum at saka yung cylinder. Hawakan mo yung dalawang kulay blue, hila. Okay. Ito yung drum natin. Ngayon, sa tuwing magre-refill ka, may waste toner. May mga excess na toner. Nandito sa loob na to. Tatanggalin mo lang to. To. Okay. Tapos open mo. Tapon mo lang na gano'n. Taktak mo lang. Okay. Tapos, pag nataktak mo na yung toner, yung waste toner, close mo lang siya. Okay. Tapos balik mo lang siya. Okay? Ito, manual ano to. Pagka gusto kong makita kung yung dumi rito, alam mo, may mga black lines na. Kung gusto kong makita na kung alin bang may problema, kung drum ba o yung cleaning blade, kasi dalawang consumables natin eh. Saan yung cleaning blade niyan? Ito, itong bakal na to. Rubber to. Yung sa pinakadulo nitong bakal, rubber. Nakadikit siya rito sa cleaning blade. Siya yung naglilinis ng toner. Okay? Okay. Pag nilagyan ko yan, tatanggalin niya yan.
Di ba? Okay. Yun yung cleaning blade. Ngayon, kung iniikot ko na to, pag ganito yung ano kasi pag ganito, ano to kumbaga hindi